Hello guys! Na-experience nyo na ba ito yung demonetization or yung unauthentic or inauthentic engagement? So, talamak ito ngayon dito sa Facebook. So, pag-usapan natin, kahit po meron kayong millions of followers, pwede po tayong magkaroon ng ganitong demonetization issue. So, tayo din po is affected nito and pag-usapan lang natin, paano ba ito may iwasan, ano ba yung mga ginawa ko, at ano ba yung paraan na gagawin natin para mawala itong ganitong demonetization status. So, hindi lang po ako, marami din po nag-message sa atin regarding this issue. At meron din tayong mga nakikita sa post, meron 1.8 million followers, tapos na-demonetize din at nagkaroon siya ng um, suspension sa page recommendation. Ibig sabihin, kapag nagkaroon kayo ng suspension sa page recommendation, para kayo naging invisible sa Facebook. So, hindi kayo makikita ng mga followers nyo or kahit yung mga close friends nyo dito sa Facebook. Kumbaga, naging invisible kayo, hindi kayo sinasadya sa wider audience ni Facebook. So, isa na nga dito si Sir Dodon, na meron siyang over 1.8 million followers. Yan guys, kung makikita nyo, daming followers, pero ayan, nung check natin yung kanyang profile is halos wala ng engagement, wala ng views, at bumaba na din yung kanyang share and likes. Okay? So, makikita nyo guys dito, isa sa siguro reason is um, meron kasi mga nag-o-offer ng promotion or promotional post sa mga ganitong creator na maraming followers. Especially tayo din, nagkaroon din tayo ng mga ganitong offer pero usually hindi natin talaga yung chine-check. Baka scam or magkaroon pa ng problema yung page nyo o yung profile nyo. So siguro, dahil sa pagpo-post din ni Sir doon ng link, usually itong mga link na to ay 'di ba, gambling or yung sugal. So ayan, affected yung kanyang page. So sayang 1.8 million followers. Imagine, 'di ba? Ganun kalaki ang followers niya at nakalungkot, 'di ba? Wala na siyang earnings sa content monetization. So including dito yung text post, short video post, ano pa ba? Long form video. So 'yun, wala na. And yung sa akin naman guys, kung ipapakita ko lang sa inyo guys dito, yung ating account, ganyan din halos yung um, status. Punta tayo dito sa monetization. And then, ayan guys, makikita nyo, meron pa tayo ditong pending na $135 as of today. Hindi pa rin natin yan nakukuha kasi nga nagkaroon tayong unusual activity din. So, pinag-usapan natin yan sa nakaraang video natin. And then, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo para may idea din kayo dyan. And then, ito yung mga program na makikita natin sa ating Facebook profile or page. Merong content monetization, affiliate partnership, star, subscription, and creator storefront. So, ito yung ways to earn dito kay Facebook kung kayo ay eligible. So, yun, nagkaroon tayo ng um, demonetization status last, tawag dito. Tagal na to guys June pa siya. Overview, punta tayo overview. Tapos, makikita natin dito yung status. Ayan. So, mapapansin nyo, your ability to earn is limited. Meron tayo guys status diyan. At kung titingnan nyo yung profile status natin, kulay pula or green, kulay pula or red. Ibig sabihin, hindi suggested yung account nyo at wala kayong nag-generate na income dito kay Facebook. So, ito yung um, na-share natin siguro na video at na-mark tayo as inauthentic tawag dito, engagement. So, nag-promote po kasi tayo ng affiliate link. And then, meron siyang brand doon na JBL. So, siguro, si Facebook, ayaw niya nung mag-share tayo ng mga ganitong product. Ang gamit ko kasi dito is AI. So, yon siguro na-mark tayo as yung trademark rights to promote or counterfeit goods. So, kung mga produkto ang sinishare nyo dito sa Facebook using affiliate partnership program, iwasan yung mag-create ng
post na may mga brand or logo na sikat, especially kung gagamitin nyo is AI, so nade-detect na po ni Facebook yan. So baka ma-mark kayo ng ganito. Ang nangyari is, ayan, counterfeit or tawag dito, inauthentic behavior or engagement. So na-mark tayo ng ganyan. So ano yung mangyari dito? Pwede nyo siyang i-appeal. So meron kayo dito makikita sa may bandang baba, may option dito. So meron pa tayong 159 days left to request review. Pwede nyo i-review. Pero kung sa tingin nyo, tawag dito, tunay naman yung violation nyo, pwedeng i-accept nyo na lang. 'Di ba? Wala na kayong magagawa dito pag ganito yung status. So, yun. Dahil dyan, yung ating recommendation is suspended, yung monetization is limited. Yan, ang active lang sa atin yung marketplace. Pwede tayo mag-post ng mga products sa marketplace. So, yun. Iwasan nyo guys share ng mga link ng sugal. Lalo-lalo na kung may nag-offer sa'yo. Kasi, ano yan talaga, tawag dito, may hikayat kayo na i-accept yung offer. Kasi kapag mga sugal po talaga, malalaki yung bigayan dyan. Lalong-lalo na kung malaki yung followers nyo. Nakabase po yung offer nila sa number of followers. So, okay. And, pakita ko lang din sa inyo, ito yung Facebook demonetization year 2026. So, ang dami. Hindi lang tayo yung naka-experience yan. Meron tayong mga kilala mga creator din na sikat na until ngayon, yung pa rin experience nila. Wala pang way paano natin makukontak yung support kasi ang sumasagot lang sa atin is AI. Di ba? So, hoping tayo na magkaroon ng pagbabago ulit dito sa Facebook. So, yun, maraming nakakita yung professional dashboard nila is nagkaroon ng warning. Like for example, your page lost access to multiple features, katulad ng pinakita ko sa inyo. Yan, sunod-sunod yung issue, no, na makikita nyo yung kulay pula na mark yung mga video nyo na kulay pula. So, siguro dahil sa AI po yung nag-check ng mga video natin, nade-detect na kahit tama, di ba? Magkakaroon pa rin ng siguro review or manual review dyan. Dati kasi guys, kapag nag-appeal tayo is mini-manual review ni Facebook or Meta yung ating mga video. Ngayon, AI na kasi ang nagde-detect. So, bakit maraming creators ang nakakuha ng ganitong warning? So, hindi natin masasabi na isa ang dahilan ng lahat ng accounts. Automated system, ang account specific signal ang maaaring involved. Kaya kailangan tingnan ang eksaktong violation sa dashboard. Katulad doon guys, lalo-lalo na nung na-demonetize tayo matagal na, and then ang ways na lang natin dito para makapag-generate or kumita is yung affiliate partnership. Yun nga lang, dahil gumagamit ako ng AI na pagpo-promote ng product is na-detect yung brand. So, iwasan nyo ipakita yung brand. Iwasan nyo na lang ilagay sa caption yung brand para maiwasan nyo yung ganong violation. Okay? Pero kabilang sa mga behavior na tinututukan ng mga representative dito sa Facebook, yung spammy posting, coordinating fake engagement, no, spam network, unrelated caption, excessive use of hashtag. So guys, baka hindi nyo pa alam, huwag kayo maglalagay masyadong maraming hashtag. I suggest 3 or to 5 hashtag related dun sa video lang. At repeated reuse of content ng ibang creators. So alam nyo naman, nagkaroon na din ng update sa Facebook sa mga reuse content. Meron na silang pan-detect dyan kung sino yung original na creator na unang nag-post. Madedetect na yung mga nag-post ng bago. So, pwede nilang i-take down yun or pwedeng i-report yung mismong kumuha ng content na yun. Okay? So, mahalaga rin ang originality. Nilinaw nung year 2026 sa Facebook, simpleng stitch or clip. Yung facial reaction lamang ay ang nade-detect na. Okay? Ang pag-narrate lang kung ano ang nakikita sa screen at walang meaningful additional value ay maaaring ituring na unoriginal or deprioritize ni Facebook. Kung tayo po ay nakakita ng mga video, di ba, meron silang commentary kung wari, tapos nakalutang lang sila doon sa video sa may gilid at
di na sila kahit nagsasalita sila, mama-mark pa din as unoriginal. So, baka may nakita kayong ganyan. Okay? So, yun, ano ang posibleng mangyari sa page? Kapag affected nga tayo ng ganitong violation, hindi mare-recommend yung account natin, maaaring bumaba yung exposure or yung visibility or yung pag-share ni Facebook sa wider audience para makita yung video or content natin. Kapag affected naman tayo ng kapag affected tayo, ang monetization maaaring hindi naging eligible kumita. Okay, so demonetize talaga guys kapag nagkaroon tayo ng ganyang status. So, yung 5 best solution na pwede kong i-share sa inyo, subukan nyo ma-recover yung monetization ability tapos yung suspension ng recommendation. Pumunta kayo sa Facebook dashboard, tingnan mo yung monetization or page status nyo. Pumunta kayo sa support. Then, ayun, pwede nyo i-appeal. Pero nag-try na ako guys. Usually, dati is meron tayong makakausap na yung customer support talaga, yung mga call center na tinatawag. Pero ngayon, AI na lang yung sumasagot. Kaya useless at mauubos lang yung oras ko sa tawag dito, pag-ask ng tulong. Wala tayong magagawa guys. Nagbago na yung Facebook way para, di ba, mag-appeal tayo. Siguro dyan malaki yung expenses ng Facebook sa manual review. So, ang kailangan lang natin gawin, number 2 is mag-focus na lang tayo sa original content, gumawa ng sarili mong footage or sariling narration, analysis, tutorial or commentary or storytelling. So, original talaga guys talaga ang pwede nating pagkuhaan ng mas mataas na engagement and revenue. Okay? So, itigil din ang mga paraang kumukuha ng engagement or manipulation or fake engagement na tinatawag. Marami kasi guys ngayon nag-o-offer ng maraming followers or likes or views kapalit ng GCash. Ayan, 'di ba? Ipo-promote ka sa kanilang page. Yun nga lang, yung makukuha mo na followers doon ay authentic. So, hindi naman talaga sila check ng mga video nyo, hindi naman nila pinapanood yung video nyo. Kaya mamamark pa rin yan ni Facebook as, ayan, fake engagement or engagement manipulation. Okay, number 4, ayusin natin guys yung caption at hashtag. Wag na wag po kayo maglalagay ng title na puro capitalize yung letters. I suggest mas maikli, 3 to 5 words lang yung gamitin nyo or yung iba, nakikita ko wala silang problem sa kanilang mga video. 1 word lang. So, sample, kumain. Ganon. Or kumain kami dito. Ano lang, basic lang yung title nila, tapos meron lang 3 or 5 hashtag na nakalagay. Basta yung hashtag is related dun sa video. Okay? So, ito yung pinakahuli. Kung merong request option dyan sa may ibaba, meron po kayong makikita dyan. Meron kayong 180 days para i-request yung review or yung video nyo. I-check nila. Mag-request na kayo kung sa tingin nyo wala namang problem yung content na ginawa nyo. Okay, mag-request ng review kung available. Okay, magbigay ng factual information kung ano yung totoong nangyari. So, dapat formal at maayos yung ating appeal form. So, don't worry. Kung mayroong request sa review dyan sa inyong profile, ilalagay ko na lang sa may description yung form or yung sample appeal letter para makapag-send kayo kay Facebook. Okay guys? So for now guys, yun muna yung masashare ko about dito sa latest update na ang daming nagkaroon ng issue sa kanilang mga content or video. So, yun guys. Basahin nyo na lang din yung description sa video na to para mas maging aware kayo. At mag-ingat kayo sa pagpo-post dahil alam nyo naman talamak yung ganitong violation or status. Maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa next video and follow for more and subscribe na din po kayo dito sa ating YouTube channel. Bye-bye.